Mano, ito po yung inaantay nating panayam at makakasama po natin ang dating senador ng bayan. Siya po ngayon ang chairman at chief executive officer ng Philippine Red Cross. Senator Richard Gordon, si Radyoman El Martos sa DZXL News. Magandang gabi po, Senator Gordon. Evening, Elmar. Gawin niyo sa lahat ng nakikinig sa inyo. Balatuntunan. Chairman, since nalalapit na po itong translasyon, kanina po ay actually meron din kaming tao kanina sa inyong ginawang press conference. Paki-update ulit kami sa gagawing pakikibahagi rito ng Red Cross sa translasyon po, ang deployment po ng Red Cross, Chairman. Yes. Starting tomorrow, nakakasana yung mga 1,200 people natin dyan sa dadaanan ng translasyon starting sa Quirino Grandstand hanggang sa katapusan. That will be at least 5 a.m. tomorrow hanggang 5 p.m. all day, right? Hello? Yes, pero Hello? napaaga pa lang inyong pag-deploy dyan ng mga personahe po. Hindi ka magdi-deploy na huli ka na dahil lalakad dyan eh. Pag lumakad dyan, hindi naman ilan lang ang susunod sa Red Cross doon. Pero bawat dadaan ng kalye, may tao kami. Na may 143 volunteers doon, 44 na nakabanday sa tabi. At ang hinahanda ngayon, before 5 a.m., yung mga medical booth na 50 beds. Na may 15 doctors, alright? And 40 nurses. Alright? At pagkatapos dyan, meron tayong 19 ambulances nakasabay ng parada para kung magkaroon man ng gulo, meron talagang aalalay. Alright? Diba? Mag-stampede. Hindi mo alam sa mga panahon na ito, di ba? Baka may manggulo or whatever, no? So, nakahanda lahat yan. Ngayon, bukod dyan, meron tayong 19 flag bearers, mga patrol, no? Umiikot yan sa paligid ng parada. At pagka nangailangan ng tao ng tulong, titignan lang nila yung bandera, pupuntahan nila, mabibigyan sila ng tulong. Alright? Okay Dahil may bandera yan na malakad. Parang mga Hapon yan pag may tourism, may bandera sila, no? Parang guide, makikita kagad nila. Yun ang Red Cross. Tapos, meron tayong 12 scooter. Rowing yan, rowing. Dalawa yung emergency field hospitals namin, no, na dalawang klase. Isa, 10-bed ER module para sa minor wounds at saka yung bed capacity na 50-bed na para major wounds na yun. Pag pumunta rin ng tao at medyo malala, dadali na namin sa hospital sa ambulansya namin. Yung ambulansya natin, kompleto yon from oxygen to defibrillator machine to lahat ng gamit. Doon na yun. At pagkatapos, bawat dadaanan ng lugar nakahanda tayo kaagad na aalalay. Diba, dumaan ka sa Intramuros, sa bridge, no? Opo. I'm sorry, sa Ayala Bridge. Meron mga nakaalalay doon, 2 rubber boat, para pag may nahulog doon sa mga deboto, may makukuha tayo. No? Nakaalalay rin yung rescue truck natin. Diba, huwag naman mangyari, magkaroon ng earthquake, magtakbuhan, o kaya Humvee, meron tayong 6x6 doon, fire truck, para sa ganoon. Lahat ng kailangan na gagamitin mo na andon. Ang prinsipyo dyan, mabuti nang meron ka, pag may nangyari, at least may magagamit ka. Kaysa wala ka, pag may nangyari, wala ka talaga. Di ba? And then, you have 1,261 Red Cross personnel. Safety, Health, Operation Center, DMS, lahat yan ang involved. There are 8 chapters sa buong Kamanlangan, kasama na Caloocan, Malabon, Manila, Marikina, Pasay, Quezon City, Valenzuela, Rizal, Taguig, Mandaluyong, San Juan, Pasig, Pateros, Muntinlupa, Parañaque, Rizal Project, Kabuang Maynila. Lahat yan ay nakaalalay at full force, no? Because hindi biro yung 2 million people, 2 million people na nakaalalay dyan. Dapat kompleto tayo sa gamit. Can somebody move in? Okay. At tapos, I'm just having an interview. 2 million people na nakaalalay. Naalalayan natin, no? 2 million, 8 million people. 8 million people
So kailangan kompleto ka. So bawat daanan yan, may tao tayo na 44. Diba, dumaan sa San Sebastian. Mhm. Dumaan doon sa Hidalgo. Lahat yan may 44 people. Kaya hindi mo kakalad ka rin yun. Yung 44 people na yun, naandun na nag-aabang. Para kung doon pumutok, matutulungan mo sila doon. Hindi yung tatakbo sila doon sa tatabaan. Kanya-kanyang lugar na kanilang babantayan. Alright? Standby na So, sila. very, very orderly. Tapos lahat kami, may connection lahat sa PGH, sa mga hospital ng Maynila, at nasa mapa natin kung saan-saan yung mga hospital na yan. At makikita nyo Jose Reyes, Chinese General Hospital, Metropolitan Hospital. Kung halimbawa, malaki talaga yung nangyari, madadala natin ang tao. In other words, we overplan. We plan for the worst, no? You prepare for the worst and hope for the best. And you have people who can handle that, right? Pagkatapos nan, meron pa tayong mga, sinabi ko, yung foot patrol. Pag nakita nyo yung makita nyo yung Red Cross, pwede kayong humingi ng tulong. Naglalakad dyan para kung may nahilo, puntahan nyo yung bandera, tutulungan kayo niyan. Dadalhin kayo doon sa maliit na emergency first aid natin doon sa mga tents. No? Kompleto lahat yan. So, ang advice ko sa mga tao, Yun, oo. huwag kayong pupunta kung may sakit kayo. Mga hawa ka pa. Huwag kayong pupunta kung buntis ka. At pag pupunta ka, maglay ka kung may sakit ka na diabetes o kaya let's say meron kang heart problem. Pag hinamatay ka, makikita namin meron kang papel sa bulsa mo na sinasabi, I have a heart problem. I have para alam na natin kagad kung nung titingnan natin. Alright? Dali ka sa hospital. Parang history, may history na siya. Correct, parang siya medical history. Yeah. Mas madali yan. Magko-commercial muna ako sa inyo. Kung meron kang safeguard, for 1,200 pesos, bibigyan ka ng libreng ambulansya pag na-aksidente ka, meron kang free blood at meron kang 200 pesos a day for the next 2 months. No? At makakatulong ka sa Red Cross lalo na. At pag nabatay yung kalaban mo, binigyan mo ng card, 300,000 pesos meron siya. Malinaw, ha? Pag hindi mo in-broadcast yan, hindi kita kukunin ng ambulansya. Tama naman. Okay. Chairman. Kailangan natin yan. So sa madaling sabi, ginagawa natin lahat dyan para madagdagan pa ang 180 ambulances ng Red Cross. Madagdagan natin yung 44 food trucks. Madagdagan natin yung ating mga water tankers. May bago na naman ako. Para tuwing may disaster, katulad yun, pumuputok ang mayon, andun yung food truck natin, andun yung water tanker natin, ambulance na andun. Palagi Talagang tayo, number 1 tayo sa disaster. Kompleto tayo palagi. So yan ang istorya bukas. Hanggang patapos yan, malamang alas 5 na ng gabi, sabi nila. Pero sa experience ko, aabot yan hanggang alas 12. Minsan madaling Diba? araw pa nga. Chairman, meron ka bang hawak ngayong datos kung ilan yung natulungan the last year na magkaroon tayong translasyon? Kasi kayo, ang Red Cross ang pinagbabasihan namin din eh. Meron, kung ilan ang natulungan last year? Meron. I think we did about, ang dinala natin last year ay, total individuals assisted in 2024, 706. Tapos patients transported sa hospital, 34. Minor cases, 240. Major cases, 7. Binigyan ng welfare assistance, 214. Alright? At, I'm sorry, 2025, 2024 pala yung nasabi ko. 2025, last year lang. tinuturo sa akin yung staff bali 1,014 ang dinala natin unassisted, no? Vital signs, 472. Siyempre, nilalagnat or whatever. Patients transported to the hospital, 31. Minor cases, 486. Mga nasusugat, nakapaalat yan tapos major cases, 25. At saka binigyan ng welfare assistance, 131. Napakadami ha? Oo. Habang nag-aantabay tayo sa bawat panahon, bawat year, ganun tumataas yung bilang ng mga ganitong mga datos niya, Chairman. Kaya nga sabi namin, 6 billion ngayon, ang sabi ng pulis, baka 8 billion. And I agree with them. Dahil kung mahirap ang tao, tumatawag sa Panginoon. Parang tayo mga kababayan natin, kung may pera ka, happy ka. Pero pag wala kang pera, tatawag ka sa Panginoon, di ba?
Opo. Chairman, samantala ang pagkakataon, dilan sa may sa ibang usapin naman to, dilan sa Makati Medical Center kasi nag-anunsyo sila dito na nakukulang sila dito sa mga donors, sa mga blood supply nila. Red lights nga ang tawag nila sa Makati Med, sa Saklolo din ba dito ang Red Cross sa Makati Med? Alam mo, sinausap na namin yan. Sila ang kumausap tapos hindi nila tinutuloy. Ganun ba? Lahat ng hospital, St. Luke's, meron kami dinadalang dugo dyan. Opo. Every week. At saka ako, ang policy ko, ilapit mo yung dugo sa tao. Kung mahirap yung tao, deliver mo yung dugo sa hospital. Kasi sa PGH ka, mahirap ka. Kailangan mo ng dugo. Abay, papupunta mo pa doon sa headquarters para humingi ng dugo. Dadalhin ko na yung dugo doon. No? Ang bumabackup doon yung Blood Samaritan. Kaya sinabi ko sa yung commercial ko kanina, Opo. doon mo madadagdagan yung tulong mo sa tao. Di ba? Malilibre na yung dugo niya at mahahatid mo pa yung dugo sa kanya. Alright? Ang Makati, ang Cardinal Santos, St. Luke's, lahat yan, meron kami yung mga binibigay na dugo, linggo-linggo. Ngayon, yung Makati, huwag naman magalit sa akin, kaya marami akong kaibigan dyan. Diyan rin ako nagpapadoktor paminsan-minsan. Baka mamaya, hindi na tunay na gamot ang isaksak sa akin, baka saksakan ako ng kape. No? Ang importante rito ay kung kailangan ng dugo, pwedeng kumuha sa Red Cross. Ikaw, kung kailangan mo ng dugo, sabihin mo sa akin, 143, I love you, di ba? Opo. Hindi mo makakalimutan yun. I-dial mo lang yung 143, may sasagot. Ako po si Elmar, ako po ay kailangan ko ng dugo. O sasabihin mo na, bibigyan ka ng dugo. 24 hours may dugo tayo. Di tayo nakakapos sa dugo. And I can tell you, sa buong Pilipinas, kaya natin magbigay. Kahit na walang blood bank doon, papadala ko by plane, or papadala ko by boat, or papadala ko doon sa pinakamalapit na chapter na may dugo, aabot sa kanila. Di ba? Yun naman palang assurance, opo, sa Red Oo, Cross. yung assurance. Di ko yung sabihin dyan. Alam mo, ikaw ba narinig kong mayabang ba ako na ako pag sinabi ko, gagawin ko. Di ba? Kahit anong senador ako, gano'n rin di ba? Wala tayong sinasanto. So kung magbigay diyan, umabuloy diyan yung Red Cross sa Makati, yan libre din ba ang binibigay nila diyan sa mga pasyente? Hindi, bibigay nila yun. Hindi naman libre yung dugo. Walang libre yung dugo. Ang Red Cross may libre yung dugo kung ikaw mahirap. Mayroon kami Blood Samaritan program. Tutulungan ka, mahirap ka. Siyempre, hindi naman natin pwedeng talikuran yung mahirap. Wala siyang dugo. Ngayong araw lang na ito, may binigyan kami ng dugo. Talagang mahirap, no? But ang problema, huwag ka pupunta sa private ward. Nanghihingi ka ng dugo, nasa private ward ka. Di ba? Okay. Gano'n yan. Okay. So, with your indulgence, Chairman, kasi kayo din kasi daming issue na kayo po veterano na. May chat kasi dito sa sa social media. Kung pwede na rin kayong magbigay ng reaction kasi dati yata kayo naging dating Blue Ribbon Chairman sa Senado. Baka naman may reaction din kayo sa budget ngayon sa 2026. Gusto na rin siguro makakuha ng mga kuro-kuro po sa inyo. Well, ang budget, yan ang listahan ng gagastusin ng gobyerno. At kung babantayan ng tao, hindi tayo maloloko. Akalain mo, kailangan ba ang presidente tutungtong siya doon sa tulay o kaya doon sa ilog na nakalagay doon may project, binayaran na tapos wala pa palang nagagawa. So kailangan ang tao dito. Kaya sa Red Cross, ang tao ko, lahat ng barangay meron. Para halimbawa may pumutok doon. Halimbawa dyan, sa Kamalig ngayon, nandun ang mga tao ko. Ini-expect ko sa paligid ng Mayon Volcano, lahat yan nakahanda na para may magsasabi sa akin kung anong kapos sa kanila. Ganun rin ang gobyerno. Kung nakikita nyo, nangungulimbat yung pulis, nangungulimbat yung BIR, nangungulimbat yung mga tao ito, niloloko kayo, may mga judge ang hihingi. Kung magsusumbong kayo, sumbong nyo sa ombudsman o sumbong nyo sa talagang dapat na kinaukulan para may magawa. Pag hindi kinalaw, sumbong nyo pa ulit hanggang may gumalaw. Di ba? Kung hayaan natin talaga yan, talagang lalapas tanganin tayo. We will be raped by the selfish people in this country, by the greedy people in this country. Di ba? Alright. Nako, ang dami ng mga kuha sa yung reaksyon at mga istorya din siguro ha. Chairman Gordon, marami pong salamat sa pagkatong ito. Makuha kayo ng reaksyon at paghahanda na rin ng ating Red Cross sa nalalapit na translasyon. Alam mo, Elmar? Opo. Hihintayin ko din ang reaction mo kung tutulong ka sa Red Cross doon sa pamamagitan ng pag-abuloy doon sa ating tinatawag na safeguard. Ay nako, at sana makarating din sa mga sa mga viewers at listeners po natin. Opo. Pwede ka talaga tatawag ka lang sa computer. Pwede mo pindutin yung Gcard, Gcash. Lalabas na yung pangalan mo doon. Wow, high-tech na
Oo. Napakabilis. Kasi tandaan nyo, ang RMN, partner natin yan. Kaibigan ko yung mga boss mo dyan. Hindi sila Yes. talagang partner natin sa dugo yan, katulad ng ibang mga estasyon. Mhm, mhm. Dahil kung di tayo magtutulong-tulungan, walain tayong lahat. Right. Ang chairman po at Chief Executive Officer ng Philippine Red Cross, Chairman Richard Gordon, marami pong salamat. Magandang gabi po dyan sa inyo. Good evening, Elma. Thank you very much. Thank you very much din po.